Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Ilang umaga na ba kayong gumising na umaasang maibabalik ninyo ang nakaraan? Pagmulat ng inyong mga mata, ramdam ninyo ang bigat ng katawan, nananakit ang mga tuhod, at kahit ang buong gabing pagtulog ay hindi nakapagbigay ng tunay na pahinga. Siguro iniisip ninyo na ganito talaga ang pagtanda, isang bagay na kailangan ninyong tanggapin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na maraming tao ang nagsasabi, sana nalaman ko ang simpleng sikretong ito ng mas maaga. Ang isang maliit na ugali bago matulog ay maaaring magbago ng pakiramdam ninyo tuwing umaga nang walang gamot at walang mamahaling lunas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggamit ng isang kutsara ng castor oil bago matulog ay maaaring makatulong na pakalmahin ang inyong katawan, suportahan ang inyong mga kasukasuan, at bigyan pa ng panibagong sigla ang inyong balat at isipan pagsapit ng umaga. Hindi ito mahika, kundi ang banayad na siyensya ng kalikasan na gumagana habang kayo ay natutulog. Ginamit na ito ng mga henerasyon ng tahimik. At ngayon, parami ng parami ang mga senyor na nagsasabing dahil dito, pakiramdam nila ay bumata sila ng 20 taon sa kanilang paggising. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Saan ninyo pinapanood ang video na ito? Anong oras ninyo ito pinapanood? Pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong kwento. At kung nagustuhan ninyo ang nilalaman nito, paki-like at subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na simpleng payo. Kaya samahan ninyo ako dahil ang kwento ng castor oil ay maaaring ikagulat ninyo. At kapag narinig ninyo ito, baka masabi ninyo rin ang parehong mga salita. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Sa isang tahimik na barangay sa Batangas, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Susana na matagal nang may dinadalang pasanin. Gabi-gabi, hirap siyang makatulog. Paulit-ulit na nagigising dahil sa hindi magandang pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang hirap sa pagdumi ay matagal na niyang problema, kaya tinanggap na lamang niya ito bilang bahagi ng pagtanda. Isang gabi, iminungkahi ng kanyang anak ang isang simpleng gawain na narinig niya mula sa isang kapitbahay. Magpahid ng kaunting maligamgam na castor oil sa tiyan bago matulog. Pumayag si Aling Susana, iniisip na wala namang mawawala. Sa loob ng isang linggo, napansin niyang mas mahaba na ang kanyang tulog, mas kalmado ang kanyang panunaw, at ang discomfort na matagal na niyang iniinda ay nagsimulang gumaan. Kalaunan, sinabi niya ng may ngiti, "Hindi ko akalain na ang isang bagay na simple ay maibabalik sa akin ang mahimbing na gabi." Libu-libong kilometro ang layo sa isang maliit na bayan sa Cebu, si Mang Ricardo, 70 taong gulang, ay may ibang pinagdadaanan. Sumasakit ang kanyang mga tuhod dahil sa ilang taong pag-akyat baba sa hagdan at pagbubuhat ng mga pinamili. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya na unti-unti nang nawawala ang kanyang kalayaan. Ang mga painkiller ay nakakasama sa kanyang tiyan at ang mga mamahaling gamutan ay hindi niya kaya. Iminungkahi ng isang kaibigan sa kanilang senior center na masahihin ng castor oil ang kanyang mga tuhod bago matulog. Noong una, tinawanan niya lang ito, pero sinubukan pa rin niya. Pagkatapos ng ilang linggong banayad na pagmamasahe, nagsimulang mabawasan ang paninigas. Hindi na niya kinatatakutan ang paglalakad papunta sa kanyang mailbox at nakakasama na niya ulit ang kanyang asawa sa kanilang panggabing paglalakad. Para kay Mang Ricardo,
Ang maliit na ritual na ito ay naging paraan upang manatiling aktibo nang walang takot na mawala ang buhay na kanyang minamahal. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang castor oil ay hindi isang milagrong lunas, ngunit nag-aalok ito ng tunay na suporta sa mga tumatandang katawan. Ang natural na sangkap nito na panlaban sa pamamaga ay maaaring magpakalma sa mga pagod na kasukasuan, habang ang banayad na paggamit nito sa balat ay nakakatulong sa panunaw sa pamamagitan ng pagre-relax ng mga kalamnan sa tiyan. Higit sa lahat, ito ay kumakatawan sa pag-asa na ang mga senior ay hindi walang magawa sa harap ng araw-araw na sakit at pagkabigo. Malinaw ang aral. Ang simple at tuloy-tuloy na mga gawi ay maaaring magbago ng iyong pakiramdam tuwing umaga. Kung naghahanap ka ng maliliit na hakbang upang muling makontrol ang iyong katawan, ang pag-aaral kung paano gamitin ng tama ang castor oil ay maaaring isang magandang simula. Sa loob ng maraming siglo, ang castor oil ay naging bahagi ng mga tradisyon ng pagpapagaling sa iba't ibang kontinente at kultura. Sa India, inilarawan ito ng Ayurveda bilang isang langis na naglilinis at nagbabalanse, madalas gamitin upang pakalmahin ang sistema ng panunaw at pagaanin ang pananakit ng kasukasuan. Ang mga pamilya ay nag-iingat ng maliit na bote nito sa kanilang kusina o medicine cabinet, at tahimik na ipinapasa ang kaalaman mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Sa kabilang dako ng karagatan sa Estados Unidos, ang folk medicine noong ika-19 na siglo ay itinuring ang castor oil bilang isang pangunahing gamit sa bahay. Ipinapainom ito ng mga ina sa kanilang mga anak para sa sakit ng tiyan, habang minamasahe naman ito ng mga magsasaka sa kanilang nananakit na kalamnan pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Bagamat pinalitan na ng mga modernong parmasya ang marami sa mga ritual na ito, nananatili ang alaala ng castor oil bilang isang bagay na simple ngunit makapangyarihan. Sa kaibuturan nito, ang castor oil ay nagmumula sa mga buto ng halamang castor, isang matibay na palumpong na may makintab na dahon at maliliit na bunga. Kapag piniga ang mga butong ito, naglalabas sila ng isang malapot at maputlang likido na mayaman sa isang natatanging compound na tinatawag na ricinoleic acid. Ang fatty acid na ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang castor oil kumpara sa ibang mga langis na maaaring mayroon ka sa kusina. Ang ricinoleic acid ay may natural na katangiang panlaban sa pamamaga, at naniniwala ang mga mananaliksik na ito ang responsable para sa nakapapawing pagod na epekto na inilalarawan ng mga tao kapag ginagamit nila ang langis sa masakit na kasukasuan o iritadong balat. Ito rin ay malapot at protektado na nangangahulugang kahit kaunti lang ay sapat na, kung ito man ay imasahe sa tuyong paa o dahan-dahang ipahid sa anit. Sinimulan ng kumpirmahin ng siyensya kung ano ang matagal nang iminumungkahi ng tradisyon. Kapag ipinahid sa balat, ang castor oil ay tila nagpapakalma ng pamamaga sa mga kalamnan at kasukasuan, na ginagawang mas madali ang paggalaw para sa mga tumatandang katawan. Kapag ginamit bilang isang mainit na pack sa ibabaw ng tiyan, maaari itong magudyok ng banayad na pagdumi na nagdudulot ng ginhawa sa mga nahihirapan sa constipation, isang tahimik ngunit paulit-ulit na problema para sa maraming senior. May ilang ebidensya rin na nagmumungkahi na maaari nitong mapabuti ang lokal na sirkulasyon, na nagpapahintulot sa mga pagod na tisyu na makatanggap ng mas maraming oxygen at mas mabilis na gumaling.
Marahil ang pinakamahalaga, ang mismong pagkilos ng pagmamasahe ng langis ay nakakatulong na i-relax ang nervous system na nagbibigay ng senyales sa katawan na ligtas ng magpahinga. Para sa mga nakatatanda na madalas may mga nakatagong stress tungkol sa kanilang kalayaan o kalusugan, ang simpleng panggabing ritual na iyon ay maaaring magdala ng kapwa-ginhawa at katiyakan. Kaya't bagamat ang castor oil ay hindi isang lunas sa lahat, dala nito ang isang mahabang kasaysayan, isang natatanging chemical na komposisyon at ebidensyang siyentipiko na tumuturo sa mga tunay at praktikal na benepisyo para sa mga senior. Ito ay kumakatawan hindi lamang sa isang lumang lunas, kundi isang paalala na ang maliliit na natural na gawi ay mayroon pa ring kapangyarihan na pagaanin ang sakit, pabutihin ang pahinga, at ibalik ang pakiramdam ng kontrol sa pang-araw-araw na buhay. Habang tayo ay tumatanda, ang pagtulog ay madalas na isa sa mga unang biyaya na tahimik na nawawala. Maraming senior ang nananatiling gising ng ilang oras. Paikot-ikot ang mga iniisip habang ang katawan ay nagmamakaawa para sa pahinga. Ang castor oil ay ginamit sa loob ng maraming henerasyon bilang isang banayad na tulong upang pakalmahin ang nervous system. Kapag ipinahid ng maligamgam sa tiyan, tila nagpapadala ito ng isang tahimik na mensahe sa buong katawan na nagsasabi sa mga naninigas na kalamnan na lumuwag at sa mga balisang isipan na huminahon. Ang resulta ay hindi isang matinding pagkaantok, kundi isang natural na daan patungo sa mas malalim na pahinga. Para sa mga nakatatanda na may mga nakatagong alalahanin tungkol sa kalayaan, pananalapi o kalusugan, ang pakiramdam ng pagre-relax na ito ay maaaring magpabago ng buhay. Isaalang-alang ang kwento ni Ginang Santos, isang 76 taong gulang na byuda mula sa Quezon City. Halos isang dekada siyang nahirapan sa insomnia, nagigising kada 2 oras, at pakiramdam niya ay walang katapusang pakikipaglaban sa pagod ang kanyang mga gabi. Ang mga sleeping pill ay nagiiwan sa kanya ng pakiramdam na groggy at hindi matatag, at natatakot siyang madulas tuwing pupunta sa banyo sa hating gabi. Iminungkahi ng isang kaibigan na subukan ang castor oil sa isang simpleng paraan. Painitin ang isang maliit na kutsara at dahan-dahang imasahe ito sa kanyang tiyan bago matulog. Pumayag si Ginang Santos nang walang gaanong inaasahan. Ngunit sa loob ng 1 linggo, nakakatulog na siya ng 6 o 7 oras nang walang patid. Inilarawan niya ang pakiramdam na para bang sa wakas ay naalala ng kanyang katawan kung paano magpahinga, at gumigising siyang nakangiti na muling nasisiyahan sa kanyang umagang kape nang walang pagod. Nag-aalok ang siyensya ng ilang paliwanag para sa kanyang karanasan. Ang mismong pagkilos ng pagmamasahe ay nagpapasigla sa parasympathetic nervous system, ang natural na rest and digest mode ng katawan. Ang castor oil na mayaman sa ricinoleic acid ay maaaring lalong magpahusay ng relaxation sa pamamagitan ng pagbabawas ng bahagyang pamamaga at pagpapabuti ng sirkulasyon. Magkasama, ang init, haplos, at mga katangian ng langis ay maaaring makaimpluwensya sa mga sleep hormone tulad ng melatonin na hinihikayat ang utak na pumasok sa mas malalim na yugto ng pahinga. Ang banayad na gawain na ito ay hindi nangangailangan ng gamot, mamahaling kagamitan, o komplikadong mga schedule. Ito ay isang maliit na panggabing ritual na muling nag-uugnay sa isip at katawan sa ritmo ng kapayapaan. Para sa mga senior, kung saan ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng pamilya
at sa hinaharap ay madalas na mabigat. Ang castor oil ay nag-aalok ng higit pa sa pisikal na ginhawa. Ito ay kumakatawan sa pag-asa na kahit sa huling yugto ng buhay, maaaring mabawi ang mapayapang gabi at mas malinaw na umaga. Ang aral ay simple ngunit makapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang tahimik na minuto ng pag-aalaga bago matulog, maaari mong matuklasan na ang mahimbing na tulog ay hindi tuluyang nawala, kundi matiyagang naghihintay sa iyong imbitasyon. Ang pananakit ng kasukasuan ay isang palagiang paalala na ang katawan ay hindi na gumagalaw tulad ng dati. Sumasakit ang mga tuhod kapag umaakyat ng hagdan. Naninigas ang mga balakang pagkatapos umupo ng matagal. At kahit ang simpleng paglalakad papunta sa tindahan ay tila isang hamon. Madalas ipinapaliwanag ng mga doktor na ang sakit na ito ay nagmumula sa pamamaga, isang natural ngunit nakakadismayang proseso kung saan ang mga tisyo ay namamaga at nagiging iritado. Ang castor oil ay naglalaman ng isang natatanging fatty acid na tinatawag na ricinoleic acid na natuklasan ng mga mananaliksik na may natural na mga katangiang panlaban sa pamamaga. Kapag nasipsip sa pamamagitan ng balat, maaari nitong pakalmahin ang mga iritadong tisyu at bawasan ang mga senyales na nagdudulot ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong dahan-dahang naglalagay nito sa mga masakit na bahagi ay madalas na naglalarawan ng isang nakapapawing pagod na init na nagpapahintulot sa kanila na gumalaw ng may mas kaunting paninigas. Para sa mga senior, ang maliit na pagkakaibang iyon ay maaaring mga hulugan ng pagtayo ng walang pag-aalinlangan o pag-e-enjoy sa paglalakad ng walang palagiang discomfort. Ang paggamit ng castor oil para sa masakit na kasukasuan ay hindi nangangailangan ng mamahaling paggamot o komplikadong mga gawain. Isa sa mga pinakamabisang paraan ay sa pamamagitan ng tinatawag na castor oil pack. Upang subukan ito, kailangan mo lamang ng isang malambot na tela ng koton, kaunting castor oil, at isang pinagmumulan ng banayad na init tulad ng isang hot water bottle o heating pad. Magsimula sa pamamagitan ng pagtitiklop ng tela sa ilang layer at bahagyang basain ito ng langis. Ilagay ang tela sa masakit na kasukasuan. Ito man ay ang tuhod, balakang o balikat, at pagkatapos ay takpan ito ng plastic wrap o isang tuwalya upang maiwasan ang dumi. Ilagay ang heating pad o hot water bottle sa ibabaw at hayaan itong manatili sa loob ng 30 hanggang 45 minuto habang nagre-relax ka sa isang upuan o sa iyong kama. Ang init ay tumutulong sa langis na mas malalim na tumagos sa mga tisyo at ang tahimik na oras mismo ay nagiging isang sandali ng pahinga para sa parehong katawan at isipan. Maraming senior ang nakakatuklas na ang paggawa ng gawaing ito ng ilang gabi sa isang linggo ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, pag-aanin ang paninigas, at mapabuti ang kanilang paggalaw. Hindi ito kapalit ng medikal na pangangalaga, ngunit maaari itong maging isang ligtas at sumusuportang gawi na isasama sa iba pang mga paggamot. Para sa mga nabubuhay na may araw-araw na pananakit, ang mensahe ay nakapagpapatibay. Hindi ka walang kapangyarihan laban sa pamamaga. Gamit ang isang simpleng tela, isang kutsara ng langis, at kaunting pasensya, maaari mong matagpuan ang ginhawang bumabalik sa mga kasukasuan na dati parang wala ng pag-asa. At minsan, ang ginhawang iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng panonood lang sa buhay mula sa gilid at muling paghakbang pabalik dito
ng may kumpiyansa. Ang mga problema sa panunaw ay nagiging mas karaniwan sa pagtanda at ang constipation o hirap sa pagdumi ay isa sa mga pinakanakakadismayang isyu na tahimik na kinakaharap ng maraming nakatatanda. Ang discomfort ay madalas na dahan-dahang nabubuo na nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na mabigat, hindi mapakali, at hindi ma-enjoy ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Ang isang castor oil pack na inilalagay sa tiyan ay ginamit sa loob ng maraming henerasyon bilang isang natural na paraan upang pasiglahin ang pagdumi. Ang init ng tela kasama ang mga nakapapawing pagod na katangian ng langis ay tumutulong sa mga kalamnan ng bituka na gumalaw ng mas epektibo. Ang mga senyor na gumagamit ng pamamaraang ito ay madalas na napapansin na ang kanilang panunaw ay nagiging mas maayos. Ang kanilang pagpunta sa banyo ay mas regular at ang pakiramdam ng pagiging barado ay hindi na gaanong matindi. Para sa isang taong nabuhay na may ilang taon ng constipation, ang ginhawang ito ay maaaring magdala hindi lamang ng pisikal na kaginhawaan, kundi pati na rin ng kapayapaan ng isip at panibagong kumpiyansa. Bukod sa pagpapaginhawa sa constipation, pinaniniwalaan din na ang mga castor oil pack ay sumusuporta sa atay, ang organ na responsable sa pagsala ng mga dumi at lason mula sa katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang atay ay madalas na nagtatrabaho sa ilalim ng mas malaking bigat mula sa mga gamot, processed foods, at nabawasang pisikal na aktibidad. Ang paglalagay ng isang mainit na oil pack sa kanang itaas na bahagi ng tiyan kung saan nakapahinga ang atay ay maaaring makatulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa lugar na iyon. Maraming tao ang naglalarawan ng pakiramdam na mas magaan ang kanilang tiyan, hindi gaanong bloated, at mas masigla kinabukasan. Habang pinag-aaralan pa ng siyensya kung paano ito eksaktong nangyayari, malinaw na ang banayad na presyon, init, at relaxation ay may papel sa pagbabawas ng pasanin sa sistema ng panunaw. Para sa mga senior, ang pakiramdam na ito ng panloob na kagaanan ay maaaring mga hulugan ng paggising na handang i-enjoy ang isang pagkain sa halip na katakutan ang discomfort. Mahalagang tandaan na ang castor oil ay hindi kapalit ng medikal na payo o pupaggamot. Ngunit ang paggamit ng isang pack 2 o 3 beses sa isang linggo ay maaaring maging isang ligtas at sumusuportang gawi, lalo na kapag sinamahan ng pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber, at pananatiling aktibo. Para sa mga nakatatanda, kung saan ang mga isyu sa panunaw ay madalas na naglilimita sa kalidad ng buhay, ang maliit na panggabing ritual na ito ay nag-aalok ng pag-asa. Malinaw na sinasabi nito na hindi mo kailangang tanggapin ang palagiang discomfort bilang iyong bagong normal. Sa banayad at tuloy-tuloy na pag-aalaga, ang iyong panunaw at atay ay maaaring makaramdam ng suporta. Ang iyong katawan ay maaaring gumaan at ang iyong isip ay muling makakapag-focus sa mga kagalakan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa paglipas ng mga taon, maraming senior ang nakakapansin na ang kanilang balat ay nagiging mas tuyo, mas manipis, at mas maraming linya kaysa dati. Ang maliliit na kulubot ay unang lumalabas sa paligid ng mga mata at bibig. Pagkatapos ay dahan-dahang kumakalat sa buong mukha. Bagamat ang mga markang ito ay bahagi ng natural na pagtanda, madalas silang nagdadala ng tahimik na pakiramdam ng pagkawala na parabang ang refleksyon sa salamin ay hindi na tumutugma sa espiritu sa loob. Ang castor oil sa kanyang makapal at masustansyang texture ay ginamit sa loob
ng maraming siglo upang malalim na i-moisturize ang balat. Ilang patak na imasahe sa mga tuyong bahagi bago matulog ay maaaring makatulong na palambutin ang mga pinong linya at ibalik ang pagiging malambot nito. Hindi tulad ng maraming mamahaling krema na puno ng kemikal, ang castor oil ay nagbibigay ng isang simple at natural na harang na nagkukulong ng moisture. Para sa mga nakatatanda, ito ay maaaring mga hulugan ng paggising na may balat na hindi gaanong masikip, mas komportable at dahan-dahang na-refresh. Kahit na hindi nito mabubura ang mga taon, maaari nitong palambutin ang mga gilid nito at ibalik ang pakiramdam ng sigla. Ang buhok ay may sariling kwento habang tayo ay tumatanda. Para sa maraming senior, ang pagnipis ng mga hibla o pagdami ng paglalagas ay lumilikha ng pakiramdam ng kahinaan, na para bang ang kalayaan at kabataan ay unti-unting nawawala bawat hibla. Ang castor oil ay matagal nang ginagamit bilang isang treatment sa anit upang hikayatin ang kapal at lakas. Kapag dahan-dahang iminasahe sa anit, pinapataas nito ang sirkulasyon sa paligid ng mga hair follicle na nagpapahintulot sa kanila na makatanggap ng mas maraming sustansya sa paglipas ng panahon. Maraming tao ang nag-uulat na ang kanilang buhok ay nagiging mas malakas, hindi gaanong nalalagas, at tila mas makapal pa. Ang simpleng pagkilos ng paglalaan ng 7 minuto para masahihin ang anit bago matulog ay maaari ring maging isang nakakakalmang ritual, isang paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay posible at mahalaga pa rin. Para sa isang taong dating natatakot na mawala ang lahat ng sigla, ang panggabing gawaing ito ay maaaring magbalik ng pag-asa, hibla sa bawat hibla. Para sa mga senior, ang castor oil ay nag-aalok ng higit pa sa mga benepisyong kosmetiko. Tinutugunan nito ang mga tahimik na pagkabalisa ng pagtanda, ang takot na magmukhang mas matanda kaysa sa nararamdaman, o ang kalungkutan na makitang numinipis ang buhok araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang ligtas, abot-kaya at natural na opsyon, binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga nakatatanda na gumawa ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang sa pag-aalaga ng kanilang hitsura. Malinaw ang aral, hindi ka walang kapangyarihan laban sa mga pagbabago ng panahon. Sa mga simpleng gawi, ang iyong balat at buhok ay maaaring magpakita hindi lamang ng edad, kundi ng katatagan at pag-aalaga. Ang refleksyon na iyon sa salamin ay maaaring muling maging parang isang kaibigan, hindi isang estranghero. Isa sa mga tahimik na pagkadismaya na nararanasan ng maraming nakatatanda ay ang pamamaga sa mga paa at binti. Pagkatapos umupo ng matagal o tumayo ng masyadong mahaba, namamaga ang mga bukong-bukong, sumisikip ang sapatos, at nagiging hindi komportable ang paglalakad. Ang pamamagang ito, na madalas tawaging edema, ay nangyayari dahil bumabagal ang sirkulasyon sa pagtanda at nagsisimulang maipon ang likido sa ibabang bahagi ng katawan. Ang manna, ang isang castor oil pack na dahan-dahang inilalapat ng may init ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagpapasigla ng daloy ng dugo at pagsuporta sa lymphatic system na nag-aalis ng labis na likido. Ang kombinasyon ng langis, tela at init ay nagpapahintulot sa mga daluyan sa ilalim ng balat na mag-relax, na naghihikayat ng mas maayos na sirkulasyon. Para sa mga senior, ito ay maaaring mga hulugan ng mas kaunting bigat sa mga binti, mas madaling paggalaw, at mas malaking ginhawa sa maghapon. Ang maliliit na hakbang na tulad nito ay nagpapaalala sa atin na ang mga tumatandang katawan
ay positibo pa ring tumutugon sa pag-aalaga kahit na ang mga pagbabago ay unti-unti. Kunin ang kwento ni Mang Tomas, isang 72 taong gulang na retiradong guro na naninirahan sa Pampanga. Gustong-gusto niya ang kanyang araw-araw na paglalakad sa parke, ngunit napansin niyang bumabagal na siya dahil sa pamamaga sa kanyang mga paa na nagpapasakit sa bawat hakbang. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na malusog ang kanyang puso, ngunit mas mahina na ang kanyang sirkulasyon kaysa dati. Sa mungkahi ng isang kaibigan, sinubukan niyang maglagay ng mainit na castor oil pack sa kanyang mga paa at bukong-bukong ilang gabi bawat linggo. Ibabad niya ang isang malambot na tela ng koton sa langis, dahan-dahang ibalot ito sa kanyang namamaga na mga paa at magpapahinga na may heating pad sa loob ng 40 minuto. Sa loob ng 2 linggo, nagsimulang humupa ang pamamaga. Mas madali nang naisusuot ang kanyang sapatos at hindi na niya kinatatakutan ang paglalakad sa umaga. Higit sa lahat, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Naramdaman niyang may lakas pa rin ang kanyang katawan upang suportahan ang buhay na gusto niyang ipamuhay. Ang mga kwentong tulad niya ay nagpapaalala sa atin na bagamat ang pamamaga sa mga binti ay tila hindi maiiwasan, hindi nito kailangang pamunuan ang pang-araw-araw na buhay. Sa tuloy-tuloy na pag-aalaga at banayad ng mga gawi, maaaring bumuti ang sirkulasyon at mawala ang discomfort. Ang mga castor oil pack ay hindi isang lunas, ngunit nag-aalok ito sa mga senior ng isang ligtas at abot-kayang kasangkapan upang pagaanin ang isa sa mga pinakakaraniwang hamon ng pagtanda. Ang mensahe ay puno ng pag-asa. Kahit na mabigat ang pakiramdam ng iyong mga binti, hindi ka walang kapangyarihan. Sa pasensya, pag-aalaga, at isang simpleng gawain, posible ang ginhawa. At ang kakayahang gumalaw ay maaaring mabawi. Sa pagpili ng castor oil, mahalaga ang kalidad. Hanapin ang isang bote na may label na cold-pressed at hexane-free na nangangahulugang dahan-dahan itong kinuha ng walang malupit na kemikal. Ang purong, hindi pino na castor oil ay karaniwang malapot, maputlang dilaw, at may banayad na amoy lupa. Maraming mas murang bersyon ang may halong mga additives o hinaluan ng ibang langis na maaaring magbawas ng mga benepisyo at maging sanhi pa ng iritasyon sa sensitibong balat. Ang mga senior na may marupok na balat o mga allergy ay dapat na maging mas maingat sa pagsuri ng label. Ang pagbili mula sa isang pinagkakatiwalaang tatak, sa isang lokal na botika man o sa isang online store na may magagandang review ay nagsisiguro na ang langis na ipapahid mo sa iyong katawan ay ligtas, malinis, at epektibo. Ang simpleng pagpiling ito ay nagpoprotekta sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Mayroong ilang ligtas na paraan upang gamitin ang castor oil sa bahay. Ang pinakakaraniwang paraan ay ang pagmamasahe. Dahan-dahang ipahid ang kaunting halaga sa masakit na kasukasuan, tuyong balat o sa anit. Para sa mas malalim na benepisyo, maraming tao ang gumagawa ng castor oil pack sa pamamagitan ng pagbabad ng tela ng koton sa langis, paglalagay nito sa tiyan o tuhod, at pagdaragdag ng banayad na init sa loob ng 30 hanggang 40 minuto. Ang paraang ito ay naghihikayat ng pagsipsip at nagbibigay ng nakapapawing pagod na ginhawa. Binabanggit din ng ilang tradisyon ang pag-inom ng napakaliit na dosis ng castor oil upang maibsan ang constipation. Ngunit dapat lamang itong gawin sa ilalim ng gabay ng isang doktor. Ang pag-inom ng sobra ay maaaring mapanganib, lalo na para sa mga senyor
na may mga kondisyong pangkalusugan o umiinom ng mga gamot. Isipin ang castor oil bilang isang kaalyado na ipinapahid, isang bagay na nagpapalusog at nagbibigay ginhawa sa iyong katawan mula sa labas. Gayunpaman, ang castor oil ay hindi para sa lahat. Dapat itong iwasan ng mga buntis dahil maaari itong mag-udyok ng contractions. Ang mga senior na may malubhang sakit sa atay ay dapat ding mag-ingat dahil ang atay ay may papel sa pagproseso ng mga fatty acid. At syempre, sinumang may alam na allergy sa castor oil ay hindi dapat gumamit nito. Kung hindi ka sigurado, subukan ang isang maliit na patak sa iyong balat bago gamitin ito ng mas malawakan. Ang mga simpleng pag-iingat na ito ay tumutulong na matiyak na ang iyong karanasan sa castor oil ay ligtas, sumusuporta at walang hindi kinakailangang pag-aalala. Kapag ginamit ng matalino, maaari itong maging isang panggabing kasama na nagpapaalala sa iyo na kahit sa pagtanda, ang mga banayad na gawi ay mayroon pa ring kapangyarihan na magdala ng ginhawa at pag-aalaga. Mahalagang tandaan na ang castor oil, gaano man ito tila kapaki-pakinabang, ay isang pansuportang kasangkapan lamang. Maaari nitong paginhawahin ang discomfort, pag-aanin ang pagkatuyo o pakalmahin ang panunaw, ngunit hindi nito pinapalitan ang tamang medical na paggamot. Para sa mga senior na umiinom na ng mga gamot para sa presyon ng dugo, diabetes o arthritis, dapat itong ituring bilang isang banayad na kasama sa halip na isang lunas. Isipin ito bilang isang bahagi ng isang mas malaking larawan kasama ang masustansyang pagkain, regular na paggalaw at pangangalagang medikal. Ang pananaw na ito ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pagkabigo at pinapanatili ang balanse ng iyong plano sa kalusugan. May mga pagkakataon na mahalaga ang propesyonal na gabay at hindi sapat ang castor oil lamang. Kung mayroon kang paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan na naglilimita sa pang-araw-araw na paggalaw, malalang problema sa panunaw na hindi bumubuti sa maliliit na pagbabago, o matinding insomnia na nagiiwan sa iyong pagod tuwing umaga, kinakailangan ang pagsusuri ng doktor. Ang mga isyung ito ay maaaring senyales ng mas malalim na kondisyon na nangangailangan ng higit pa sa isang lunas sa bahay. Ang paggamit ng langis sa mga sandaling ito nang hindi humihingi ng payo ay maaaring maantala ang tamang paggamot, at ang pagkaantalang iyon ay maaaring magpahirap sa paggaling. Ang paggalang sa mga hangganang ito ay nagpapanatili sa iyong ligtas at tinitiyak na natatanggap ng iyong katawan ang pangangalaga na tunay na kailangan nito. Kasabay nito, dapat makinig ng mabuti ang mga senior sa kanilang sariling mga katawan. Kung mapansin mo ang bagong discomfort pagkatapos gamitin ang langis, o kung natutukso kang gamitin ito ng sobra sa pag-asang mas mabilis, ang resulta, huminto at pag-isipang muli. Ang mga natural na lunas ay pinakamabisa kapag ginamit ng may moderasyon, pasensya, at kamalayan sa sarili. Ang pagtanda ay nagdudulot ng sapat na mga nakatagong stress nang hindi na kailangang magdagdag ng mga hindi kinakailangang panganib. Sa pamamagitan ng pagtrato sa castor oil bilang isang sumusuportang gawi sa halip na isang milagro, masisiyahan ka sa mga benepisyo nito habang nananatiling makatotohanan tungkol sa mga limitasyon nito. Ang katotohanang puno ng pag-asa ay ito: mayroon ka pa ring kontrol. Sa matalinong mga pagpili, matatag na mga gawain, at propesyonal na pangangalaga kung kinakailangan, ang iyong kalusugan at ginhawa
ay nananatiling abot kamay. Ang castor oil ay simple, abot kaya at madaling hanapin. Ngunit dala nito ang kapangyarihan na maghatid ng makabuluhang ginhawa sa mga tumatandang katawan. Ginamit man bilang isang mainit na pack sa naninigas na kasukasuan, isang banayad na masahe sa tiyan, o isang moisturizer para sa tuyong balat, maaari nitong gawing mas madali ang pang-araw-araw na buhay. Hindi nito mabubura ang mga taon, ngunit maaari nitong pagaanin ang mga pasanin na kaakibat nito. Para sa mga senior na naghahanap ng ligtas at praktikal na suporta, ang castor oil ay namumukod tangi bilang isang natural na opsyon na sulit subukan. Ginugol ninyo ang inyong buhay sa pag-aalaga sa iba. Madalas na isinasantabi ang inyong sariling mga pangangailangan. Ngayon, marahil ay oras na upang hayaan ang isang maliit na panggabing gawi na mag-alaga sa inyo. Ang isang kutsara ng langis, isang mainit na tela, at ilang tahimik na minuto ay maaaring maging higit pa sa isang gawain lamang. Maaari itong maging isang gawa ng kabaitan na ibinibigay ninyo sa inyong sarili. Isang paalala na ang inyong ginhawa, ang inyong pahinga, at ang inyong kapakanan ay mahalaga pa rin. Ang maliit na kilos na iyon ng pag-aalaga sa sarili ay maaaring magdulot ng mas magagandang umaga, mas payapang gabi, at isang panibagong pakiramdam ng kalayaan. Kaya narito ang aking paanyaya sa inyo. Subukan ang castor oil sa loob ng 7 gabi at pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Kung makaramdam kayo ng pagkakaiba, kahit na maliit lang, ibahagi ninyo ang inyong kwento upang ang iba ay makahanap din ng pag-asa. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe, pindutin ang like button, at mag-iwan ng komento na may salitang pag-asa. Ang isang salita ninyo ay maaaring magbigay lakas sa isa pang senior na tahimik na nakikibaka ngayong gabi upang maniwala na ang ginhawa ay posible pa rin. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng pag-aalaga kung saan walang sinuman ang nag-iisa sa paglalakbay ng pagtanda.